Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagtitipid para sa malinis at ligtas na kapaligiran. Tama o mali? Kapag tama, pumalakpak ng 2 beses. Kapag mali, ikrus ang mga braso. Ano ang napansin ninyo sa mga sitwasyon? Ano ang mga gawain na mabuting gawin? Bakit mahalagang magtipid? Ngayong araw ay ating pag-aaralan kung ano ang kapaligiran at paano tayo makatutulong dito sa pamamagitan ng pagtitipid. Ano ang kapaligiran? Ang kapaligiran ay ang lahat ng bagay na nasa ating paligid. Kasama rito ang mga puno at halaman, mga ilog at dagat, mga bundok at ang hangin, mga hayop at tao. Ano ang pagtitipid? Ang pagtitipid ay ang tamang paggamit ng mga bagay upang hindi ito masayang. Mga paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Patayin ang ilaw kapag walang gumagamit. Isara ang gripo kapag hindi ginagamit. Gamitin muli ang papel. Gumamit ng eco bag. Ingatan ang mga gamit. Magtanim ng puno at halaman. Basahin natin. Si Mia na masinop. Si Mia ay isang batang mahilig tumulong sa kanilang bahay. Tuwing magsisipilyo siya, isinasara niya ang gripo habang nagsisipilyo. Pinapatay din niya ang ilaw kapag wala ng tao sa silid. Ginagamit niya ang likod ng mga lumang papel sa kanyang pagguhit. Sa paaralan naman ay inilalagay niya ang basura sa tamang basurahan. Mia, isa kang mabuting halimbawa ng batang nagmamalasakit sa kapaligiran. Ang papuri ng kanyang guro. Natuwa si Mia dahil alam niyang kahit maliit na paraan lamang ang kanyang ginagawa, malaki ang naitutulong nito sa kalikasan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa ni Mia habang nagsisipilyo? Bakit niya ginagamit ang likod ng papel?
Paano niya pinangangalagaan ang kapaligiran? Kung ikaw si Mia, ano pa ang maaari mong gawin upang makatulong sa kalikasan? Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Pinapatay ang ilaw kapag walang tao. Iniiwang bukas ang gripo. Ginagamit muli ang papel. Itinatapon ang basura kung saan-saan. Gumagamit ng eco bag. Ang kapaligiran ay ating tahanan. Ang pagtitipid ay tamang paggamit ng mga bagay. Kapag tayo ay masinop, napapangalagaan natin ang ating kapaligiran. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang kapaligiran? Ano ang dapat gawin kapag walang gumagamit ng ilaw? Ano ang ginagawa sa papel na may bakanteng bahagi? Ano ang nakatutulong sa kalikasan? Ano ang katangian ng batang marunong magtipid? Gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay tama at sirang puso naman kung hindi. Ikalawang araw. Ang aking pamayanan at pagiging masinop sa kapaligiran. Tingnan ang mga larawan. Ano ang napansin ninyo sa bawat larawan? Aling larawan ang gusto nyong makita sa inyong pamayanan? Ano ang maaaring mangyari kapag marumi ang ating paligid? Ngayon ay ating pag-aaralan kung paano natin mailalarawan ang ating pamayanan. At kung paano tayo makatutulong sa pamamagitan ng wastong paggamit ng mga bagay. Ano ang pamayanan? Ang pamayanan ay lugar kung saan naninirahan ang maraming tao. Kasama rito ang bahay at paaralan, simbahan at palengke, parke at barangay hall. Ano ang pagtitipid? Ang pagtitipid ay tama ang paggamit ng mga bagay upang hindi ito masayang. Mga paraan ng pagtitipid. Sa bahay, isara ang gripo. Patayin ang ilaw. Huwag magsayang ng pagkain. At alagaan ang mga gamit.
Sa paaralan, huwag magsayang ng papel. Ingatan ang aklat. Patayin ang ventilador kung walang tao at linisin ang silid-aralan. Basahin natin. Ang masinop na magkakaibigan. Magkakaibigan sina Carlo, Ana, Ben, at Mia. Isang Sabado ay napansin nilang maraming kalat sa kanilang barangay. May mga plastik sa kanal at umaagos ang tubig mula sa isang bukas na gripo. Nagpasya silang maglinis. Pinulot nila ang mga basura at inilagay sa tamang basurahan. Isinara din nila ang gripo upang hindi masayang ang tubig. Ginamit nila ang mga lumang bote bilang paso ng mga halaman. Nang makita sila ng kanilang mga kapitbahay, sumama rin ang mga ito sa paglilinis. Makalipas ang ilang oras ay naging malinis at maayos ang kanilang pamayanan. Masaya ang lahat dahil nagtulungan silang pangalagaan ang kanilang kapaligiran. Sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang kanilang napansin sa barangay? Ano ang ginawa nila upang makatulong? Kung ikaw ay kasama nila, ano pa ang maaari mong gawin upang mapaganda ang inyong pamayanan? Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Maraming puno sa parke. Nagtatapon ng basura sa ilog. Malinis ang paligid ng paaralan. Bukas ang ilaw kahit walang tao. Tumutulong sa paglilinis ng barangay. Responsibilidad nating panatilihing malinis, ligtas at maayos ang ating pamayanan. Ang pagiging masinop at marunong magtipid ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapaligiran. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Nakita mong bukas ang gripo sa paaralan. Ano ang gagawin mo? Maraming kalat sa inyong barangay. Ano ang pinakamainam na gawin? Ano ang dapat gawin sa lumang bote? Alin ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa pamayanan?
Ano ang maaaring maging bunga ng pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan? Gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay tama at biyak na puso naman kung hindi. Ikatlong araw, mga paraan ng pagtitipid para sa malinis na kapaligiran. Tama o mali? Kapag tama, pumalakpak ng 2 beses. Kapag mali, i-krus ang mga braso. Patayin ang ilaw kapag walang tao. Itapon ang papel kahit malinis pa ang likod. Gumamit ng sariling tumbler. Isara ang gripo pagkatapos gamitin. Mag-aksaya ng pagkain. Alin sa mga ito ang ginagawa ninyo sa bahay? Paano ito nakatutulong sa kapaligiran? Sa ating aralin ngayon, malalaman natin ang iba't ibang paraan ng pagtitipid ayon sa ating sariling kakayahan. Ano ang sariling kakayahan? Ang sariling kakayahan ay ang mga bagay na kaya nating gawin ayon sa ating edad at kakayahan. Halimbawa, magpatay ng ilaw. Magsara ng gripo. Gumamit muli ng papel. Maglinis ng silid-aralan. Magdala ng sariling tumbler. Bakit mahalaga ang pagtitipid? Kapag tayo ay marunong magtipid, napoprotektahan natin ang kalikasan. Naiiwasan ang pagsasayang. Nakakatulong sa ating pamilya. Lumiliit ang dami ng basura. Natututo tayong maging responsable. Mag-thumbs up kung ang kilos ay tama at thumbs down kung hindi. Ang pagtitipid ay nakatutulong sa kapaligiran. Dapat iwang bukas ang gripo. Maaaring gamitin muli ang papel na may malinis pang bahagi. Ang pagiging masinop ay mabuting ugali. Mabuting magsayang ng pagkain. Ang pagiging masinop ay nagsisimula sa maliliit na gawain. Kapag ginagamit natin ng wasto ang tubig, kuryente, papel at iba pang kagamitan, napapangalagaan natin ang ating kapaligiran at natutulungan ang ating pamilya.
Gawin natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng pagtitipid? Ano ang dapat gawin kapag walang gumagamit ng ilaw? Alin ang nagpapakita ng pagtitipid? Ano ang maaaring dalhin upang mabawasan ang plastic? Ano ang bunga ng pagtitipid? Gawin natin. Magsulat ng 3 paraan na kaya mong gawin bilang pagtitipid. Ika-4 na araw. Pagiging masinop at muling pagpapakinabang ng mga bagay. Tingnan ang mga larawan. Ano kaya ang maaari pa nating gawin sa mga ito? Sa ating aralin ngayon, malalaman natin kung paano tayo magiging masinop at responsable sa paggamit ng mga bagay. Ano ang pagiging masinop? Ang pagiging masinop ay ang maingat at tamang paggamit ng mga bagay upang walang masayang. Paano naipakikita ang pagiging masinop? Ang taong masinop ay hindi nagsasayang. Nag-iingat ng gamit. Marunong magtipid. Mahilig gumamit muli ng mga bagay. Bakit mahalaga ang pagiging masinop? Nababawasan nito ang basura. Napoprotektahan ang ating kalikasan. Mas tumatagal ang mga gamit. Nagiging responsable tayong mamamayan. Nakakatipid ang pamilya. Basahin natin. Ang lumang lata ni Marco. Si Marco ay isang batang masinop. Isang araw ay may nakita siyang lumang lata sa kanilang bahay. Sa halip na itapon ito, nilinis niya at pinunturahan. Ginawa niya itong lalagyan ng kanyang mga lapis at krayola. Napansin din niyang may mga lumang bote sa kanilang bakuran. Kasama ang kanyang ate, ginawa nila itong mga paso ng halamang bulaklak. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang dahil nabawasan ang basura at naging mas maganda pa ang kanilang bakuran. Sino ang pangunahing tauhan?
Ano ang ginawa ni Marco sa lumang lata? Ano ang ginawa nila sa mga lumang bote? Bakit natuwa ang kanyang mga magulang? Ang pagiging masinop ay hindi lamang pagtitipid ng pera. Ito ay wastong paggamit ng mga bagay upang walang masayang at upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay tama at biyak na puso naman kung hindi. Gawin natin. Gumawa ng isang pencil holder gamit ang mga lumang bagay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!